Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises, "Inalis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkaing ito." Dahil dito, sila'y pinadalahan ng Panginoon ng makamandag na ahas, at sino mang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin, at sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayon ay kapistahan ng Padre Jesus Nazareno. Ito'y debosyon kay Jesus na manliligtas. Niligtas niya tayo sa pagbuhat niya ng krus, ang krus ng ating kasamaan. Hindi ito madali sa Kanya. Mabigat ang krus ng ating kasalanan. Nadapa siya sa pagbubuhat nito, pero hindi niya ito iniwan. Tumingin tayo sa Kanya at maniwala tayo sa Kanyang pagmamahal sa atin. Sa paglalakbay ng mga Israelita sa disyerto, ang daming mga biyaya ang natanggap nila. Hindi sila pinabayaan ng Diyos. Nagpapadala siya ng pagkain sa kanila araw-araw. Yung manna na galing sa langit. May tubig na bumubukal sa bato. May ulap na pumapandong sa kanila sa araw. May haliging apoy na gumagabay sa kanila sa gabi. Kahit na maraming biyaya silang natatanggap, nagrireklamo sila. Kahit na inireklamo nila, inireklamo pa nila ang pagkain na binibigay sa kanila ng Diyos mula sa langit. Gusto na nilang bumalik na lang sa pagkaalipin sa Ehipto. Nagalit ang Diyos. Pinadalahan sila ng makakamandag na ahas. Ang dami ang natuklaw at namatay. Dito sila natauhan sa kanilang kasalanan. Nagmakaawa sila kay Moises na ipagdasal sila sa Diyos upang tanggalin na ang makamandag na ahas. Pinakinggan sila ng Diyos? Oo at hindi. Hindi. Nandyan pa rin ang mga ahas. Tinutuklaw pa rin sila. Oo. Maaring hindi sila mamatay. Kahit na sila'y natuklaw. Nagpagawa ang Diyos kay Moises na ahas na tanso at ito'y pinilagay sa gitna ng kanilang kampamento. Sino mang natuklaw at tumingin sa ahas na tanso ay hindi mamamatay. Ito ang naging reference ni Jesus nang siya itinaas. Sino ang tumingin sa Kanya ay may pananalig na maliligtas.
Ang tinutukoy ni Jesus ay ang pagtataas sa kanya sa krus. Ang krus ay instrumento ng pagpaparusa. Si Jesus ay pinarusahan para sa atin. Ipinako siya sa krus. Pero tayo ay tumingin sa kanya ng may pananalig at pag-ibig. Ang instrumento ng kamatayan ay naging instrumento ng kaligtasan. Hindi ba ganyan din ang ahas na tanso sa disyerto? Ang simbolo ng parusa, makamandag na ahas, ay naging instrumento ng kaligtasan sa mga Israelita. Mga kapatid, tumingin tayo kay Jesus na nakapako sa krus. Tumingin tayo sa krus na nagtitiwala na mahal niya tayo. Ililigtas niya tayo. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus, sa pamagitan ng iyong pagkapako sa krus, iligtas mo kami. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.